Chicken grilled tikka biryani nila. 16 dirhams lang. Yan yung kanilang chicken biryani. Meron siyang chicken sa looban eh. Hi mga kabayan, I'm back. Oh, nakasahod na ba ang lahat? Inatira ba sa sahod mo? Nagdaan na nga ang buwan ng katapusan at ito nga ang inaantay ng mga OFW. Pero ang tanong, may natira ba sa sahod mo? Kung wala, congrats, parehas tayo at for sure marami rin tayong kaparehas dito. Ganyan ang buhay nating mga OFW na ang tagal-tagal inantay ng katapusan. Pagdating ng sahod, Diyos ko po, dumaan lang sa palad natin. Bye-bye, naging resibo na yung pera. Minsan nga napapaisip ako, paano kaya yung mama nang hindi nagtatrabaho? Ganun kaya? Uy, walang gano'n, ano. For sure naman is hindi lang tayo mga OFW yung mga gano'n. Yung ang tagal-tagal mong hinahantay yung sahod mo, tapos pagdating ng sahod mo, like isang click lang, ubus na rin kaagad, no? Diyos ko po, ang hirap maging empleyado, trabahador. Oh, bago ka ma-stress, kumain ka muna ng biryani, 13 lang yan. At saka 16 pala yung inihaw. Dito nga lang yan sa may Murakabat, presyong pangmasa, pero masarap yung tinda nila, Pakistani restaurant. Back to usapang sahod tayo. Bakit kaya ganun, no? Napapakatagal nating inaantay yung mga sahod natin, pero pag dumating na yung sahod, Diyos ko po, sa isang iglap lang, lipad na agad sa Pilipinas. Pero kung breadwinner ka at napoprovide mo naman ang pangangailangan ng pamilya mo sa Pilipinas, nababayaran mo yung mga bills mo dito sa abroad, okay lang naman na konti lang yung matira sa'yo kasi ibig sabihin, isa kang responsableng tao. At the end of the day, kailangan mo pa rin mag-save kahit kaunti lang. At least mag-save ka kasi yung counting yan, pag naipon mo yan, madami na rin yan. May nag-comment pala dun sa isa kong vlog na don't ask me how much my salary, instead ask me how I survive every day abroad. Yung last vlog ko na madami rin yung bills, like 100,000 yata yun. Sa akin lang ha, para sa akin, ako talaga nahihiya ako magtanong kung magkano yung sahod nung kaibigan ko or nung katrabaho. Para kasi syempre, privacy niya yun eh. Parang wag mong tanongin kung magkano, parang be professional ba? Yung parang awkward kasi, parang wait, hindi naman tayo close, tapos tatanungin mo kung magkano yung sahod ko. Okay pa sana kung yung sa, circle of friends, ganyan, close tayo, okay lang yun. Parang, uy, shoot, ang ina ka, magkano na yung sahod mo, ganyan. Okay lang yun, ganun pagka-close tayo, pero pagka yung parang wait lang, hindi naman tayo ganun ka-close, parang ang awkward lang na tanungin mo yung parang sahod ng isang tao, diba? Kahit sa mga nire-recommend na yung part-timer, pagka binigay namin yung number nila sa madam, sinasabi ko sa kanila, kayo na bahala makipag-negotiate kung magkano yung i-aas yung rate ninyo, bahala na kayo. Hindi ako nagtatanong kung magkano yung binayad sa kanila, kung magkano yung singil nilang rate. Privacy nila yun eh, parang, wala na akong pake dyan, diba? Bahala na kayo. Pero may mga tao talaga yung parang, shoot, ang ina, napapakialaman ko buhay mo, yung parang gigil na gigil, sabihin mo sa akin kung magkano yung sahod mo. May mga taong ganun, no, yung mga pakialamera ng buhay. Kaya nga tayo binigyan ng tagi-tagisang buhay para hindi mo napakialaman yung buhay ng iba. Pero ako talaga, pagka may nalalaman ako na hala, ang laki ng sahod niya, imbis na naiingit ako, nai-inspired ako. Kasi nag-start talaga ako sa sahod na mababa. 1.5 lang ang sahod ko dati. Naging 3,000, tapos naging ganto, ganyan. Sabi ko sa sarili ko, sana isang araw maging ganun din yung sahod ko. Yung parang, shit, talaga ng sahod niya. Paano kaya ako magkakasahod ng ganun? Iisip ako ng paraan. Pero syempre, dapat yung mga iniisip mo, gagawin mo rin. Kasi hindi mangyayari yun kung puro isip ka lang, diba? Sana soon tayo mga OFW mag 1 million na yung sahod natin. Diba? Hindi naman masama mangarap eh. Basta tuloy-tuloy lang mangarap. Libre lang eh. Wag mo ipagdamot sa sarili mo. Hanggang dyan na lang muna. Follow for more. Mas salamat!